Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 16, talata 1 hanggang 6. Piniling maging hari si David. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, punuin mo ng langis ang iyong sisidlan na sungay at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari." Pero sinabi ni Samuel, "Paano ako makakapunta roon? Kapag nalaman ito ni Saul, tiyak na ipapapatay niya ako." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka sa Bethlehem at sabihin mo sa mga tao na pumunta ka roon para maghandog sa Panginoon. Imbitahin mo si Jesse na sumama sa paghahandog at tuturuan kita kung ano ang gagawin mo. Ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko para maging hari at papahiran mo ng langis ang kanyang ulo." Sinunod ni Samuel ang inuutos ng Panginoon. Pagdating niya sa Bethlehem, sinalubong siya ng mga tagapamahala ng bayan na nanginginig sa takot. Nagtatanong sila, "Kapayapaan ba ang pakay mo sa pagpunta rito?" Sumagot si Samuel, "Oo, matiwasay akong pumunta rito para maghandog sa Panginoon. Maglinis kayo ng sarili ninyo sa pagharap sa Kanya at sumama kayo sa akin sa paghahandog." Pagkatapos, ginawa ni Samuel ang seremonya para linisin si Jesse at ang kanyang mga anak at inanyayahan din sila sa paghahandog. Pagdating nila, nakita ni Samuel si Eliab at naisip niya, siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 16, versikulo 7 hanggang 12. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak, kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata, at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 16, versikulo 13 hanggang 18. At ang sabi, "Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Naglingkod si David kay Saul. Umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Sinabi namang utusan ni Saul sa kanya, "Malinaw po na pinahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos. Kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marunong tumugtog ng alpa. At tuwing pahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng tugtugan po niya kayo ng alpa at bubuti ng pakiramdam ninyo." Sinabi ni Saul sa kanyang mga utusan, "Sige, humanap kayo ng taong marunong tumugtog ng alpa at dalhin ninyo siya sa akin." Sumagot ang isa sa kanyang mga utusan, "Nakita ko po na ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa.
Bukod pa roon, matapang po siya at mahusay makipaglaban. Magandang lalaki, mahusay magsalita, at sumasa kanya ang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 16, verse 19 to 23. Kaya't nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isay at sinabi, suguin mo sa akin si David na iyong anak na nasa kapuan ng mga tupa. At kumuha si Isay ng isang asno na may pasang tinapay at isang balat ng alak at isang anak ng kambing at pinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kanyang anak. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya at minahal niya siyang mainam at siya'y naging tagadala ng sandatan niya. At napasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasak kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon nagiginhawahan si Saul at bumubuti ang mga masasamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. This is the word of God. Amen.